Nag-invest ang mga developers ng bilyon-bilyon para magtayo ng resort sa Peachtree Village. Pero gusto ng pamilya ni Chief Patterson na ibulsa ang napakataas na bayad sa demolisyon at binigyan lang ako ng 960 para pilitin akong pumirma na ipamigay ang lupa ng mga ninuno ko. Ang hardin ko, top location ito sa mismong bungad ng resort. Pinahiya nila ako sa harap ng maraming tao, pinagdurog ang gamot ng tatay ko na pangsagip buhay, at nagbanta ng demolisyon kung hindi ako pipirma. Pinipilit nila akong mapunta sa kawalan. Nang halos mawalan na ako ng pag-asa, may nakita ako sa tuyong balon sa hardin ko. Di inaasahan, nagising ko ang isang makapangyarihang bukal ng espiritu na konektado sa tatlong daigdig. Pagkalipas ng ilang buwan, nakapagpatubo ako ng mataas ang presyo na spirit veggies mula sa balon na iyon at kinontrol ang supply ng pagkain sa tatlong daigdig. Naging lihim akong agricultural tycoon at pinayaman ang buong barangay, maliban sa pamilya ni Chief Patterson. Kinain sila ng inggit. Gusto nilang makipag-collab, pero hindi ko sila pinansin, naiwan silang walang-wala. Ibang klase ang tubig na to. Anong nangyayari? Ang bango naman. Dad, tikman mo. Bagong pitas galing sa bukid. Walang gana kumain. Ayoko munang kumain. Dad, subukan mo. Grabe, parang may kaiba ang repolyo to. Dad, kumusta ang pakiramdam mo? Mas magaan ang pakiramdam ko. Yung tubig galing sa balon, tunay na kayamanan yon. Yung bukal ng espiritu na nag-uugnay sa mga mundo ng mortal, immortal at demonyo. Dad, nasa git tayo. Itong hardin, yan ang kinabukasan natin. Ay, ang laki na niya. Parang isang gabi lang lumaki. Itong labanos. Parang inukit sa jade. Tay, tikman mo nga. Parang hindi na masikip ang dibdib ko. Tay, ikaw, nakakatayo ka na. Mike, itong pananim ba na to? Galing sa mga Diyos? Hepe Patterson. Diretso na tayo. Kumusta na yung lugar na sinabi ko? Pwede mo ba siyang i-rate? Huwag kang mag-alala, ginawang Foster. Lupa lang naman yung sira-sira ng pamilya Stokes yun. Ilugar mo to sa isip mo. Sa resort na to, yung pasukan ang mukha ng lugar. Dapat dun talaga. Gagamit lang ako ng counting diskarte. At kusang ibibigay niya yon. Pagkatapos, sigurado ako na pinakamurang presyo ang makukuha mo. Ayos. Pag natapos na, may magandang kapalit ka sa akin. Yung walang-wala na yon, kaya kong paikutin. Isang salita ko lang, tapos yan. Ang gamot ni tatay, nakadepende sa mga gulay na to. Pare, ang ayos ng mga paninda mo? Ate, ako mismo ang nagtanim niyan. Tikman mo, matamis yan. Parang hindi totoo Parang plastic lang. Siguradong ginamitan mo yan ng chemical. Mukhang puno ng hormone tong mga to. Magkakasakit ang tao pag kinain yan. Kuya, totoo po. Ako talaga ang nagtanim. Walang-wala po talaga akong ginamit na pestisidyo. Sino ang maniwala sa'yo? Manulok ka. Oh, tingnan nga. Hindi ba't ang paboritong anak ng baryo natin si Micah Stokes? Anong kailangan mo? Hindi umubra sa baryo, kaya nagtitinda ka na lang dito sa bayan? Saint, naglalako pala tong bata dito. Nagpaalam ba siya sa'yo? Kung magtitinda ka sa kalye na to, kailangan mong magbigay ng protection fee. Hindi mo ba alam ang patakaran dito? Wala talaga akong pera. Walang pera? Eh di, itong mga gulay mo na lang. Huwag niyong hawakan ang mga gulay ko. Feeling mo, espesyal ka? Tigas ng mukha mo? Nagtaas ka pa ng kamay? Micah, kita mo daw. Ikaw ba kulit? At yung mga walang kwenta mong gulay, yan lang ang bagay tapak-tapakan lang sa paanan ko. Tumigil ka diyan. Sandali lang, huwag kang gumalaw. Sino ka ba ha? Pakialaman mo na lang ang sarili mong buhay. Ang ayos ng damit niya. Bakit siya nakatitig sa bulok na gulay? Baka bobo lang siya. Ito ang amoy. Sigurado ako dito. Wala na sa alanganin si Mr. Barrett. Kuya, ikaw ba ang may-ari ng ito? Ikaw ba ang nagbebenta nito? Hoy kuya, may mali ba sa mga mata mo? Itong tambak na basura, kahit aso hindi kakain ito, at gusto mo pang bilhin? Tama, sinabi pa ng bata na hindi daw siya gumamit ng pesticide. Sino ba nakakaalam kung anong uri ng hormone na basura ito? Kuya, wag mong pansinin ang mga yan. Sabihin mo ang presyo. Bibilhin ko lahat ng gulay mo. Magbigayin ng presyo? May lakas ba siyang magpresyo? Ganito na lang, ako ang magdedesisyon. $20. Dalhin mo na ang tambak na basura na to. Bibilhin ko lahat ng to sa $200. Kuya, pasensya ka na. Gawin na lang nating 2,000. Magbabayad ako ng $2,000 para bilhin lahat ng gulay dito sa lupa. Ay, grabe, baliw na ang mundo. Pulok na dahon lang yan. $2,000? Kuya, nagmamakaawa ako. Pakibenta mo na ang gulay na to sa akin. Ito ay panggamot at makakapagsalba ng buhay. Pakulo lang yan, huwag kayong magpaloko. Itong matandang to siguradong tauhan lang niya yan na inupahan. Ibebenta yung tumpok ng bulok na dahon ng 2,000? Pinaniniwalaan niyo ba yon? Micah, ang lakas ng loob mo ngayon. Nagagawa mo ng makipagsabuatang gumawa ng palabas kasama ang hindi mo kakilala. Ibigay mo na ang pera.
Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sir, pakikitaan naman ng respeto. Iho, eto ang calling card ko. Kung may ganyang kagandang paninda ka pa next time, paki-contact mo agad ako, ha? Wala akong cellphone. Ayos lang yan. Saan ka ba nakatira? Papasunduin na lang kita. Peachtree Village. Micah, Salamat, Iho. Aalis na ako. Impossible. Paano nangyari to? Doc? Kamusta na po si Papa ko? Mr. Stokes, yung matinding pulmonary fibrosis na ininda mo noon, halos wala na ngayon. Yung baga mo milagrong gumagaling na. Doc, ibig mo bang sabihin gumaling na ako? Higit pa sa gumaling. Literal na milagro ito sa medical na panig. Uminom ka ba ng anong milagrosong gamot? Ang tinake niya? Grabe, sobrang galing talaga. Dapat talagang masaliksik ang kasong to. Micah, maayos na ako. Talagang maayos na ako. Pa, simula ngayon, magiging maganda na ang mga araw natin. Cole Patterson? Zane Patterson? Lahat ng pinagkakautangan niyong utang sa akin at kay Papa, isa-isa ko, iyong babawi. Yan si Joseph Stokes. Hindi ba malapit na siyang mamatay? Mas mukhang masigla pa siya kaysa sa akin. Nakakuha ba siya ng himalang pildora sa siyudad? Kung hindi nga ba, Stokes mag-ama, okay ka na ba? Mas maganda na ang lagay. Micah, habang nasa syudad ka, anong madilim na ginagawa ang ginawa mo? Para gumaling ang tatay mo? San galing ang pera? Hindi mo naman ibinenta ang kidney mo, di ba? Ayusin mo ang bibig mo. Bakit? Mali ba ako? Kaya mo ba talagang magpagamot? Sino niloloko mo? Sigurado, may ginawa kang hindi tama. Madilim na bagay. Uulitin ko lang. Tigilan mo ang dumi mong bibig. Ang lakas mo magsalita, hindi ka naman ganyan dati. Micah, Eliana, anong ginagawa mo rito? narinig ko na gumaling na ang tatay mo. Si Mama ang nagluto nito. Pinapadala niya sa inyo. Salamat, Eliana. Ang ganda ng tanim niyo. Sobrang malusog. Micah, nag-iba ka na ngayon. Paano? Mas lumakas ang loob mo. Alam ko na, hindi ka talaga kagaya ng sinasabi nila. Eliana, wala akong silbi dati. Pinabayaan kitang masaktan. Maniwala ka sa akin. Simula ngayon, hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Bibigyan kita ng magandang buhay. Naniniwala ako sa'yo. Kahit na naresolba ang problema ngayon, para lang din yun sa maliit na kita. Ang spirit spring na ito, kayamanan na nag-uugnay sa 3 daigdig. Sayang lang kung paunti-unti ibinenta. Ihahayaan kong makamit ang totoong halaga nito. Magsisimula sa pagpaparehistro ng kumpanya. Ngayon, ang saya-saya ko. Para suportahan ang pag-unlad ng Peachtree Village, naglagay ako ng espesyal na premyo. Ang sinumang produkto ang mapili bilang number 1, ako mismo ang magbibigay ng 2,000 cash. Ang galante talaga ni Fausto Mercado. Mga kababayan, bilisan ninyo at ilabas ang pinakamagagandang produkto ninyo. Iparada ninyo. Tingnan ninyo ito. Binili ito ng anak ko sa isang mamahaling supermarket sa syudad. Organic na gulay. Dandang piso ang halaga ng bawat kahon. Ang packaging na ito, katulad ng binibigay na regalo ng mga taga-siyudad. Mukhang gusto ng mga Cole ang 2,000. Grabe naman. Sino kaya yun kung hindi si Micah? Nandito ka para magpatawa? Bitbit mo lang ang bulok na repolyo at sumali sa exhibit. Micah, ganun ka desperado sa pera. Nagdadala ka ng bulok na repolyo sa exhibit. Talagang nawalan ka na ng saysay. Nanluloko ka na lang para makakuha ng pera. Ha ha ha. Chief Patterson, anong nangyayari? Bakit kahit sinong random na tao pinapayagan pumasok dito? Bulok na repolyo lang ang dala niya para lang mapansin. Akala mo ba pwedeng paikotin mo na lang ako? Ha 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 ha. Narinig mo ba yon, tanga ka? Sinabi ni Ginoong Foster na lumayas ka. Dalhin mo yung bulok mong repolyo at umalis ka sa Peachtree Village. Hahaha. Mika, tara na. Dapat umalis na tayo. Kakaumpisa lang ng palabas. F. Franklin Barrett, yung pinakamayaman na tao sa lungsod, talagang dumating siya. Ginoong Barrett, anong dahilan at dumating kayo dito mismo? Malaking karangalan ito para sa maliit kong pwesto. Ito na ba yon? Ginoong Barrett, walang pagkakamali. Ito talaga ang pananim ni Ginoong Stokes. Interesado ba si Ginoong Barrett sa bulok na repolyong ito? Imposible. Sigurado, galit siya. Ginoong Barrett, tingnan nyo. Hindi niya alam paano gumagana ang mga bagay dito. Nagkakabala siya dahil lang sa kung ano-anong repolyo. Security, lapit kayo dito. Bakit hindi pa nyo inilabas ang manggugulo na ito? Sa lugar na to, ipapalabas ko siya ngayon din para hindi niya abalahin ang paningin ninyo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ginoong Stokes, sabihin mo nga, tungkol dito sa napaka-espesyal na repolyo, kaya mo bang mawalay dito? Ginoong Stokes, napaka-espesyal na repolyo? Tama ba ang narinig ko? Pumunta ka sa kotse at kunin mo ang personal kong checkbook.
Ginong Stokes? Pagdating sa halaga, ikaw nang bahala sa magkano nilagay mo. Kahit anong halaga, ayos lang. Oh, siya, Ginoong Barrett, isang hindi pagkakaunawaan. Malaki lang talaga ang hindi pagkakaunawaan natin. Matagal na kaming magkaibigan ni Micah. Yung kanina, biro lang yun sa kanya. Magkaibigan, hindi ka karapat-dapat. Imposible yon. Wala talagang pag-asa. Ay na sa ako, na magbibigay ako ng walang limitasyong investment para sa hardin ni Ginoong Stokes. Simula ngayon, si Ginoong Stokes ang magiging pinaka-pinararangalan kong bisita bilang si Franklin Barrett. Ginoong Stokes, nais ko lang malaman kung game ka ba sa partnership na to. Ginoong Stokes, iniisip ko lang kung okay ka ba na bigyan mo ako ng pagkakataon makipag-collab. Ginoong Stokes, ito po ang deposito ni Ginoong Barrett para sa isang taong advance na bayad sa buong ani ng iyong hardin. 2 milyon na dolyar. 2 million para sa isang taong halaga ng ani? Parang nananaginip ako. Ito ang itinuturing naming pinakataas na antas ng itim na limited card. Walang limit ang gastos nito. At personal na regalo ni Ginoong Barrett. Sana hindi mo tanggihan, Ginoong Stokes. Tapos na talaga. Kanino ba ako nagkaroon ng problema? Hahaha, Ginoong Stokes, lahat ng ito ay hindi pagkakaintindihan lang. Biro lang ang ginawa ko sa'yo. Tumigil ka diyan. Ako ito, Trevor Foster. Magkaibigan kami ni na Ginoong Stokes, parang magkapatid na kami. Ginoong Barrett. Ako si Cole. Ang punong barangay. Si Micah. Mabait na bata. Kami. Pinapahalagahan ko ang kabutihan mo. Micah, hindi ka talaga kagaya nila. Gamit ang pagkakataon na ito ngayon, nandito ako para gawing opisyal ito. Ang Vitalis Health Group, magkakaroon ng eksklusibo at dekalidad, estratehikong partnership kay Ginoong Stokes. Ang hardin ni Ginoong Stokes magiging nag-iisa at premium na supplier ng sangkap para sa grupo namin sa hinaharap. Vitalis Group? Yung malaking kumpanya na may kontrol sa mismong sentro ng probinsya? Grabe. Yung mahirap na batang restoran mula sa baryo natin, totoong umaangat na. Vitalis Group. Patay na ako. Yung big boss na 3 taon ko nang binubola pero ni hindi ko man lang nakilala. Tapos, bukod pa doon, ako mismo ay team na nag-aanyaya kay Ginoong Stokes na maging Chief Agricultural Consultant ng grupo namin. Ginoong Stokes, nagkamali ako. Sorry po, nagkamali ako. Hindi ko nakita kung gaano ka kagaling. Isa lang akong kawawa. Kung pwede, palampasin mo na lang ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hawak na kita. Nandito ako para sa'yo. Gusto mong patawarin kita? Ginoong Stokes, basta handa kang patawarin ako. Gagawin ko ang kahit ano. Mas masahol pa ako sa hayop. Wala akong kwenta kumpara sa iyo. Hindi dapat dito lang magtatapos to. Micah, huwag kang masyadong mayabang. Nakikipagsabuatan ka sa mga tagalabas. Ano bang pinaplano mo? Itong hardin na to ay pag-ari ng Peachtree Village. Gusto mo itong ibenta ng palihim sa mga tagalungsod? At ibulsa ang yaman ng ating barangay, no? Tandaan mo yan sa utak mo. Walang pag-asa. Tama. Bakit ikaw, Micah? Ikaw lang ang nakikinabang mag-isa? Ang lupa ay pag-aari ng buong barangay. Micah, may punto si Zane. Maganda para sa atin ang partnership mo kay Ginoong Barrett. Lahat kami ay suporta doon. Pero sa project na ganito kalaki, hindi ka pwedeng ikaw lang ang magdesisyon. Para sa ikakabuti ng lahat, at para sa interes ng buong barangay, ang partnership na to, dapat pinamamahalaan ng lahat. Ang hardin ko, pagmamana ng pamilya Stokes yon. Huwag niyong balaking hawakan yon. Hindi na ako magmamakaawa ngayong pagkakataon. Gagawin natin to sa mahirap na paraan. Mga kababayan, walang pakialam si Micah sa komunidad natin. Hindi ko yun kontrolado. Pero, pagdating sa kalusugan ng bawat isa sa inyo bilang punong barangay, hindi ko pwedeng balewalain yan. Tama. Tingnan nyo ang mga gulay niya. Ganito na sila kalaki overnight. Parang mga halimaw ang itsura. Sino kaya ang nakakaalam ng kadududang paraan na ginamit niya? Eksakto. Hindi to natural na pinalaki. Obvious na may lason to. Kapag kinain natin to, baka mapupul pa ang malaki natin. Maganda ang punto ni Aurora. Mukhang nakakatakot talaga tong mga tanim. Paano kung totoong ng toxic sila? Ang yaman ni Ginoong Barrett. Sana hindi siya naloko ng batang to. Micah? Nagsisinungaling sila. Nang sobra. Para sa kaligtasan ng lahat dito, kailangan agaran nating ipadasting ang mga gulay na to. Particular akong nagimbita kay Teknikayan Rid mula sa lokal na agricultural station. Hayaan natin siyang suriin. Kung talagang delikado ang mga yan. Samuel, alam mo na yung sasabihin mo, di ba? Naiintindihan ko. Ipasuri niyo. Teknikayan Rid Pakisuyo. At hihingi rin ako ng tulong sa grupo ni Ginoong Barrett na gamitin ang inyong mga kagamitan para matulungan kami mag-exam. Ngayong araw, bubuksan ko ang mga mata niyo
At ipapakita ko sa inyo kung ano ang totoong himala na gawa ng kalikasan. Samuel, huwag ka lang tumayo diyan na nakatingin. Magsalita ka. Nakakalason to. Dapat lang. Nakakalason talaga to. Halika, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, nakakalason nga. Lahat umiwas kayo. Ginoong Barrett, Ginoong Stokes, lumabas na ang resulta. Ang kamatis na to ay walang residong pestisidyo o mga mapanganib na substance. Imposible. Hindi lang ito ligtas, pero sa loob, iba't ibang benepisyong trace elements, mas mataas pa sa international top-tier organic standards, lampas pa sa 100 beses. Bukod pa rito, nakita rin namin na may hindi matukoy na espesyal na aktibong substance. Ang energy signature nito mas mataas pa kaysa sa lahat ng records sa database namin. Ginoong Barrett, based sa nutrition, hindi na lang ito basta gulay. Isa na itong miracle substance na kayang baguhin ang modernong nutrisyon. Ngayon, ano masasabi niyo para sa sarili niyo? Technician Reed, lumabas na ang scientific results. Ngayon, oras na para marinig ang profesional mong opinion bilang isang eksperto. Oh, sige. Ako na ang magsasalita. Aaminin ko na ang lahat. Si Chief Patterson, si Cole, ang nagpilit sa akin magsinungaling. Ayos ang galaw mo, Cole. Walang puso ka talaga. Mga naiinggit lang kay Micah kayong lahat at gusto niyong sirain siya. Huwag niyong pakinggan ang kalokohan niya. Tumahimik ka na. Bruha kang matanda. Bulok na bulok ang pamilya mo. Peke. Peke ang lahat. Peke ang gamit na to. Peke ang mga datos. Nagkakampi-kampi silang lahat. Tatawag na ako ng pulis. Ngayon na. Tatawag ako ng pulis. At isusumbong ko kayo sa pagpapakalat ng pamahiin at panlilin lang sa negosyo. Micah, antayin mo lang. Ipapakulong talaga kita. Tama na. Si Secretary Barton yan. Anong ginagawa niya dito? Hindi naman natin kailangan ng mga sopistikadong gamit na yan kung ang mga gulay na to ay yaman o basura. Dahil sa pamana naming kaalaman, kayang-kaya kong makita. Ang totoo sa isang tingin lang. Cole, ang pagiging punong bayan ay nangangahulugan ng pangunguna sa mga tao para sa mas magandang buhay. Hindi ito tungkol sa pagpapasikat o pananakot sa mga kapitbahay. Baluktot ka at hindi mo na alam ang tama sa mali. Paano ka pa naaatim na maging punong bayan? Micah, pumunta ka na ngayon at dalhan mo ako ng isang mangkok ng malinaw na tubig. Sipo. Micah, ano bang ginagawa mo? Nagpapalusot ka ba? Nagbabalak kang mag-albularyo? Akala ko naman may tunay kang galing. Pagkatapos ng lahat ng yan, ilang patak lang pala ng katas ng gulay. Tanda ka, naloloko ka na talaga siguro. Hindi nga ba? Mula sa lolo ko, mahigit 50 taon na itong nasa akin. Nung bata pa ako, medyo makinang pa to. Pero ngayon, parang patay na itong jade sa tagal. Nagniningning siya. Uy, nagniningning nga. Espiritual na enerhiya. Napakalinis ng espiritual na enerhiya nito. Sino ngayon ang may lakas ng loob na sabihing ito ay may lason? Imposible. Pumuhay ang batong hiyas na to. Nakita mo ba yon? Mga tao, tingnan nyo. Hindi naman ito nakakalason. Ang tubig mula sa balon ng Stokes kaya nitong buhayin ang kahit ano. At kaya nitong ibalik ang sigla ng patay na batong hiyas. Isa tong alamat na banal na bagay. Tapos na tayo. Wala na. Tapos na talaga tayo. Hindi solusyonan ng pera to. Imposible talaga. Walang-wala, hindi talaga to pwede. Peke to. Lahat to illusion lang. Mahal. Boss, pwede ko rin bang makita? Mega, biyaya to para sa pamilya Stokes. Regalo to mula sa itaas. Baron, salamat. Anak, tandaan mo to. Ang tao, walang kasalanan hanggat wala siyang taglay na yaman. Ngayon, napaalis mo ang mga namumulot. Pero kapag kumalat ang liwanag ng hiyas na to, bumuntong hininga, maaakit mo. Ang mga tunay na mandaragit na lulunukin ka ng buo. Kapag nangyari yon, mas malaking kapahamakan pa ang darating sa'yo. Mga tao, sa tingin nyo ba naiinggit lang si Cole kay Mika? Gumagawa siya ng eksena dahil sa konsensya niya. Nakipagkasundo na siya kay Ginoong Fostel. Lumagda na ng kasunduan na kukunin ang silangan ng bayan, kasama ang hardin ng pamilya Stokes at isang malaking bahagi ng mahalagang lupa. Ibebenta lahat ng mura. Gusto niyang makinabang, ilalagay ang pera ng lupa sa sariling bulsa. Kung magtagumpay ang plano niya ngayon, mawawala na ang lupang minana natin. Ano? Bakit hindi namin alam? Matandang halimaw ka. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Para sa akin, nilason ni Mika ang isip mo. Isa siyang halimaw na gumagamit ng kulam para manipulahin si Secretary Barton. Huwag kayong magpapaniwala sa kanya. Puro sumpa ang mga ito. Kunin natin tong mga to, sunugin na lang para hindi masira ang buong baryo. Sunggaban siya, agawin ng mga gamit.
Naghahanap ka ng gulo. Ginoong Stokes, paano kita matutulungan? Ginoong Barrett, tungkol sa partnership natin, may isa pa akong kondisyon. Ginoong Stokes, pakisabi ang mga kondisyon mo. Game akong makipag-collab sa'yo, Ginoong Barrett, pero ayokong tumanggap kahit isang sentimo mula sa investment niya. Kung hindi pera, ano ang makukuha niya dito? Magtatatag ako ng isang kumpanya para sa eco-agriculture. Lahat ng nandito ngayon, pwedeng gamitin ang lupa bilang shares at makakatanggap ng dividendo sa katapusan ng taon. Ako si Micah, garantisado na lahat tayo kikita ng sabay-sabay at makakaranas ng mas maganda ang buhay. Ang galing, talagang nagawa ni Micah. Iniisip pa rin niya ang kapakanan natin. Micah, hindi talaga niya tayo bibiguin. Pero, ang kumpanya ko, tumatanggap ng masisipag at tapat na kapitbahay. Pero may isang kondisyon. Yung mga tao at pamilya nila hindi kailanman pwedeng sumali. Hindi, Micah. Hindi mo pwedeng gawin to. Sinisira mo ang kabuhayan namin dito. Tapos na. Lahat sira na. Micah, huwag mong kalimutan, ako pa rin ang punong barangay dito. Gusto mong magtayo ng kumpanya at gamitin ang lupa ng barangay? Kung walang pirma at selyo ko, walang mangyayari diyan. Malinaw na malinaw ang sinabi ko. Hindi ako pumapayag. Kapitan, parang masyado kang boss ngayon. Kapitan Patterson, bago natin pag-usapan ang karapatan mo, pakinggan mo muna to. Ginoong Foster, huwag kang mag-alala. Mamaya, sasabihin namin na laso ng pagkain niya. Tapos ipapatawag ko si Technician Reed para magpadato. Ikaw, sinungaling to. Narinig namin lahat. Cole? Gusto mong pabagsakin si Micah at gusto mong ibenta ang lupa natin. Hindi. Hindi ganyan yun. Inosente ang tinitira mo. Micah, papatayin kita. Micah, mag-ingat ka. Subukan mo lang hawakan ang anak ko. Kung hindi naturuan ng anak, kasalanan yun ng ama. Wala kang talento, kaya sinusubukan mong sirain ang iba. Nakakahiya ka. Sandali lang. Hindi mo dapat siya tinulak. Hey, gets ka na. Para makasabay sa mga kagaya nilang lobo, hindi sapat ang baril na pananggala. Kailangan mong tumindig para baliin ang mga pangil nila. Ginoong Stokes, magpakahabag ka naman. Nagkamali po ako. Basura lang ako. Pakiusap, huwag niyo po akong patayin. Ginoong Barrett, walang problema sa pera. Kikitain ko yan ng mag-isa. Ang kailangan ko lang ay yung isang pangako mo. Sige, sabihin mo, Ginoong Stokes. Siguraduhin mo ang mga kagaya niya ay mawala na sa larong to at hindi na kailanman makabangon. Sang-ayon ako. Sa sandaling ito, tuluyang tumayo si Micah. Mas lalo pa siyang lumipad pataas mula noon at naghangad ng mas mataas pa. Ang labo talaga. Ano bang nagawa ng pamilya natin para magdusa ng ganito? Micah. Anak ko. Gising ka na. Grabe, muntik na talaga akong himatayin sa takot. Micah, sinira mo ang lahat para sa akin. Tapos pati babae ko, kinukuha mo na. Eliana, palpak kang bruha ka. Kung hindi ko siya makuha, hindi mo rin siya makukuha. Nababaliw na si Zane. Eliana, umalis ka dyan. Ikaw, malaswang bata ka. Aiken siya. Subukan mong hawakan siya ulit. Lakas ng loob mo. Ang kamay ko. Bali ang kamay ko. Anak ko. Micah, pilyo ka talaga. Paano mong nagawang baliin ang kamay ng anak ko? Papapatayin kita. Tumahimik ka na. Sinubukan niyang manakit ng iba muna. Nagdepensa lang si Micah sa sarili niya. Kung mag-iingay ka pa, huwag mo akong sisihin kung lalaban ako. Kasalanan mo rin to? Ako na ang kukuha nito. Hello, Lily? Sir Stokes, may nangyaring malaki. Tungkol ito sa mga gulay ninyo, doon sa batch na pinasuyo ninyong ipadala sa kapital. Para ipasuri sa pinaka-top na laboratorio, lumabas na ang report. Ano yon? Dahan-dahan lang? Sobrang hindi mali. Yung report na yon, diretsahan talagang gumimbal sa buong top na industriya sa kapital. Alam mo ba kung ano sabi ng mga eksperto roon? Hindi raw basta gulay to, parang milagrosong gamot na raw. Si Mayor Dean mismo, tumawag sa akin personal para tanungin ka.
Siya pa ang mangunguna sa team. At pupunta riyan sa baryo ninyo agad. Ano? Pupunta dito mismo ang mayor? Paparating ang mayor. Dumadating si Mayor Dean dito sa barangay natin siya mismo. Siguradong para kay Micah siya nandito. Malaki na talaga ang ginagawa ni Micah. Major Dean. Darating si Mayor Dean. Hindi pa ako binibitawan ng tadhana. Tulungan mo akong tumayo. Micah, akala mo matapang ka. Hindi ba, May? Mr. Barrett ka namang kakampi? Ang Mayor Dean ay bayaw ng tiyuhin ko. Pag dumating siya, makikita natin kung gaano ka katapang. Nanakit at nagpasimuno ka ng gulo. Isusumbong kita. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. I re-report kita. Huwag kang mag-alala. Talagang nagsisimula pa lang ang totoong laban. Mr. Harlow, sige, tikman ninyo. Ito ang bagong pre-rain Longjing tea namin. Diretso na tayo, Joel. Ang estado ang nagdesisyon nito sa isang meeting kagabi. Edo, tignan mo. May national project na paparating dito sa bayan natin. Yung lupa na gustong kunin ni Trevor Foster, mukhang hardin pala ni Micah. Si Micah ay pambansang yaman. May estratehikong halaga ang teknolohiya niya para sa bansa natin. Inutos ng estado na gawin ang lahat ng kailangan para suportahan ang trabaho niya. Mr. Harlow, naiintindihan. Aalis na ako agad. Paparating na si Mayor Dean? Tama, Mayor Dean. At matagal na kaming magkakilala. Siya ang nag-aproba ng proyektong ito. Pagdating niya dito, magkakaroon na ako ng kakampi. Cole, narinig mo ba yon? Darating agad si Mayor Dean. Bakit kaya pupunta rito si Mayor Dean? Bakit pa nga ba? Para sa project ng resort natin to. Ang batang to ang gumawa ng eksena, kaya ang mayor ang mismong mag-aasikaso. Dad, ang ganda niyan. Pagdating ng mayor, tingnan natin kung palaban pa siya. Sinaktaan niya ako, kaya pananakit yon. Tama, ipakulong natin siya. Isang hamak na magsasaka. Naglalakas loob na hamunin tayo? Micah, akala mo kapag may malakas kang kakampi, asli ka na agad? Micah, walang galang ka sa nakatatanda. Nakakadisturbo ka at nananakit ng tao. Pagdating ni Mayor Dean, talagang magpapaliwanag ka. Bata, lagot ka, makinig ka. Dito sa Peachtree Village, tatay ko ang boss. Sa bayan, batas si Mayor Dean. Sino ka ba para magyabang? Batang lalaki, tuturuan kita ngayon. Sa lipunan na to, wala kang mapapala kung talino lang. Dapat may paggalang ka at edukasyon sa bahay. At kailangan mo rin ng kakampi. Si Mayor Dean ang kakampi ko. Kung gaano ka katingin kanina, ganyan ka kaawa-awa maya-maya. Naglalakas loob ka pang magkunwari? Makinig ka pagdating ni Mayor Dean. Yung garden mo, yung collab mo, lahat ng meron ka, mawawala. Ikaw na maliit na magsasaka, dapat mabulok ka na lang sa putik. Haha, tama nga. Tapos, Eliana sa akin pa rin mapupunta. Dumating na sila. Maraming sasakyan. Yung nauuna, sasakyan ng gobyerno ng bayan. Nandito talaga si Mayor Dean. Micah, tapos ka na rito. Mayor Dean, dumating din kayo. Kung hindi kayo dumating, baka nagkagulo. Na dito. Pakiusap po muna. Pasensya na, kayo po ba si Ginawang Stokes? Ginawang Stokes, ang ganda nito. Alam ko na tama ang napili natin. Ipakikilala kita. Galing pa siya mula sa kapital ng estado. Para talaga makita ka, Ginawang Harlow. Ano? Para lang sa kanya? Sa ngalan ng estado at ng libu-libong mamamayan na pinapahalagahan ang kanilang kalusugan, gusto kitang pasalamatan. Ginawang Harlow, sobra naman ang papuri mo. Hindi. Talaga hindi naman sobra. Sinuri na namin ang mga resulta mula sa mga test na ipinadala mula sa kapital. Ang mga animo ngayon, hindi na basta produkto lang ng sakahan. Mga estratehikong yaman na sila na kayang maapektuhan ang reputasyon natin sa ibang bansa. Micah, ito ang development plan na ginawa para talaga sa iyo ng mga eksperto ng estado ngayong gabi. Eksklusibong development plan ito. Pakiusap, tingnan mo. Mayor Dean, nandito ako para tumulong, Ginong Stokes. Mas gusto ng aking hardin ang katahimikan. Tigilan mo ang pagkayulan diyan. Palabasin mo ang mga taong nagugulo. Sa project na ito. Alcalde Dean, hindi mo pwedeng gawin to. Ako too, Trevor Foster. Yung resort project.
Anong resort? Tigilan mo na. Dapat lamang na national level demo site dito. Wala kang karapatang nandito. Alcalde Dean, ako ang kapitan ng barangay. Sila yon? Hindi ka na. Pakawalan mo ako. Tatay ko ang kapitan ng barangay. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako. Anong karapatan mong kunin ang anak ko? Grabe to. Pakawalan mo ako. 2 billion. Nag-iisang partner. Micah, anong palagay mo? Tungkol sa planong ito? Okay ka ba? Ginawang Harlow, maganda ang plano. Pero, may isa akong kondisyon. Peke. Lahat ng ito, peke. Niloko kayong lahat. Ito'y lahat palabas lang na ginawa niya. Mga gago kayo, bilisan nyo at patahimikin siya at ilabas siya dito. Isa lang siyang basurang magsasaka. Paano niya makukuha ang mga opisyal ng gobyerno dito? $2 bilyong na proyekto? Sige na nga. Gamitin nyo naman ang utak nyo. Lahat ito, peke. Micah, may lakas ka ba ng loob na ipakita nila ang totoong ebidensya? Sinasabi mo na isa kang opisyal ng estado? Sige, ngayon mismo, agad, ipakita mo ang pinakamataas na antas ng opisyal na dokumento na may pulang selyo. Kung wala ka, ito'y panloloko sa negosyo. Tatawag ako sa pulis. Ipapahuli ko kayong lahat. Ipakita mo ngayon. Kung hindi, isa ka lang scammer. Gusto mong makita ang opisyal na papel? Ayos. Dahil gustong-gusto mong makita ni Ginoong Foster. Masyado naman yatang maliit kung hindi siya makakadukit ng tingin. Hello, ito ba ang Chief Secretary? Si Carlos Harlow ito. May maliit akong bagay na kailangan ko ng tulong mo para makipag-coordinate sa Executive Office. Nandito ako ngayon sa Peachtree Village. May ilang local entrepreneurs dito na may maling akala tungkol sa proyekto natin. Kailangan kong linawin yun. Nasa farm number 2 si Steven, di ba? Alam niyang may malaki akong negosyo ngayon. Hindi niya ako istorbohin ng walang dahilan. Anong meron? Micah, may nangyaring malaki. Yung farm number 2. Hindi na makontrol. Maging specific ha? Yun yung isang patak ng spring water mula sa Demon Realm. Kasi, gusto lang naming subukan yung epekto. Isa lang naman ang ginamit namin. Ngayon, lahat ng pananim sa farm, nabuhay. Yung mga baging hinahabol ang mga tao parang ahas, nangangagat. Nadala na si Kenny at Cody papasok. Micah, papalapit na sila dito. Grabe! Micah, anong nangyari? Micah, may emergency ba? Mr. Harlow, Mayor Dean, pasensya na, pero kayo muna ang bahala dito sa ngayon. May napaka-urgent akong kailangan gawin. Kailangan kong bumalik agad. Micah, may emergency ba? Ginawang Harlow, Mayor Dean, pasensya na po talaga. May nangyari sa bahay. Grabe ang emergency doon. Kailangan ko talagang umalis ngayon din. Tungkol sa pagpirma dito, pwede po bang pakihintay muna kayo? Sige, asikasuhin mo na muna. Unahin ang pamilya. Kami na bahala dito. Huwag kang magalala. Umalis ka na. Hihintayin ka namin bumalik. Tama yan. Ginoong Stokes, sige po, bilisan ninyo. Pwede nang maghintay ang proyekto. Micah, sasama ako sa'yo pabalik. Eliana, tingnan mo yung usok na yan. Ha? Ano yan? Naku. Nahuli pa rin ako ng isang hakbang. Tumakbo siya pala yun. Tumakbo talaga siya. Tulad ng sinabi ko, sigurado, scam lang to. Nataranta siya ng matawag. Nakita mo yon? Nakita yon ng lahat. Tumakbo siya. Anong $2 billion project, kalokohan? Anong government official? Puro kasinungalingan. Mga bayarang artista lang yung mga yon. Kinuha lang niya. Ngayon, hindi na niya kayang magpanggap. Nagpalusot siya at tumakas. Ay kayo na mga opisyal galing ng acting nyo ah. Pero ngayon na tumakas na ang MC, paano na ang palabas na to? Hindi natin pwedeng palampasin siya. Ginoong Foster, anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi niya na may emergency daw sa bahay nila? Sa tingin ko, bumagsak na talaga ang scam niya. Sundan niyo siya. Zane, gusto mo bang maghiganti? Gusto mo bang makita siyang mapahiya? Pinapangarap ko talaga yon. Kung ganon, kunin mo ang mga tao mo. At sundan mo siya. Ngayong araw, ibubunyag ko siya sa harap ng lahat para mahayag ang tunay na kulay nitong scammer na to. Tara guys, manood tayo ng palabas. Micah, put, ng ina mo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Ngayong araw, papanoodin ko mismo kung paano ang isang scammer tulad mo matatalo sa dulo. Naku, Diyos ko, anong nangyayari? Micah, nandito ka na rin sa wakas. Eliana, umatras ka. Bumalik ka dun sa gilid ng kanal. Huwag kang lalapit. Pero paano ka naman? Umalis ka na. Steven, hintayin mo ang senyas ko. Magsisimula ako magbilang. 3, 2, 1. Tumakbo kayong dalawa papunta sa nakataob na traktora sa kaliwa. Pero Micah, mas marami pang baging doon. Magtiwala ka sa akin. Tuloy, tumakbo kayo.
Ngayon na, bilis! Mukhang sobrang lakas talaga ng Spirit Spring. Isang patak lang, sobrang tindi na ng epekto. Mukhang kailangan ko na talagang gamitin yon. Micah, Ayos na ngayon. Micah, manloloko ka. Ang bilis mong tumakbo, Tingnan natin kung paano mo pa itutuloy-tuloy ang palabas mo ngayon. Sandali? Ano tong kalokohan na to? Set pa to ng pelikula. Hindi ka welcome dito sa lupa ko, mga asong gala. Sino ang tinawag mong asong gala? Ikaw, bata? Patay ka na nga? Nagmamayabang ka pa? Huwag ka na lang tumunganga dyan. Hulihin yan. Wasakin niyo tong lugar. Micah, imposible. Mas maganda pa tong mga gulay. Kaysa sa repolyo na gustong kunin ni Franklin, 100 beses na mas maganda pa. Hindi lang simpleng gulay to. Ginto too. Ginoong Foster, bakit niyo ako pinipigilan? Kailangan kong sabihin, sobrang laki ng gulat ko sa iyo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo kung magkano. Tong bukid mo? Kasama ang mga sikreto mo sa pagtatanim. Gusto ko ang lahat. Akala mo ba kayang-kaya mong kunin to? Huwag mo nang gawing mahirap ang sitwasyon mo. Ibenta mo na lang sa akin at kahit paano'y magkakapera ka pa. At makakaalis ka ng ligtas sa Peach Tree Village. Kung ayaw mong magbenta, pati itong gandang ito sa tabi mo. Mawawala rin kasama mo. Pumili ka. Akala mo kaya mo? Ikaw talagang walang hiya ka. Hindi ka ba natatakot? Nawasakin ko lahat ng meron ka? Dito mismo ang bahay ko. Nandito rin ang mga tao ko. Gusto kong makita kung paano mo ako pagtatabuyin. Teka lang, hindi. Bakit hindi siya natatakot? Kasi meron siya nitong mga bagay na to. Basta meron siya nito, pwede siyang bumangon kahit kailan. Ginoong Fausto Mercado, anong ginagawa mo? Gets ka na? Yung balon. Yung sira-sirang balon diyan sa hardin niya. Doon si lahat sa balon mo. Lahat galing sa balon na yon. Pag winasa ko ang balon na yon, wala na siya. Ipasok nyo na! Lahat kayo, ipasok nyo na yan! Micah, akala mo ba wala akong alas? Ngayon, hindi ko kukunin ang lupa mo. Butas-butasin ko mismo ang lupang pinagmamalaki mo. At sisirain ko ang tubig sa balon mo. Gagawin kitang pulubi ulit. Na ni makakain, hindi mo kayang bilhin. Wag mong subukan. Micah, ito ang karma mo. Ito na ang katapusan mo. Simulan mo na. Ngayon na. Durugin mo hanggang maging bakal na lang. Tigil na, mga hayop kayo. Yan ang balon ng pamilya namin. Joseph, delikado yan. Matandang sira ulo ka. Diyan ka lang. Uy, ganda. Chill ka lang. Iiyak ka rin mamaya. Micah, Anong ginagawa ng batang to? Bakit ka tumigil? Sagasa mo siya, durugin mo siya, hayaan mo siya, bibigyan kita ng 200,000. Kung gusto mong galawin ang balon na to, kailangan mo muna akong patayin. At sagasaan mo muna ako. Anong tinitingnan mo? Magmaneho ka. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ginoong Foster, mamaaring ikamatay niya ito. Nandito ang 400,000. Sagasa mo siya. Sa'yo na ang pera. Ako na ang bahala. Micah, umurong ka dyan. Huwag, Micah. Lumayo ka dyan. Anong nangyayari? Tumatawag ka ba ng pulis? O ng ambulansya? Makinig ka ng mabuti. Huli na ang lahat. Lily, I activate mo ang Project Skynet. Project Skynet? Paliw ba tong batang to? Kuninin mo lahat ng materyales na inihanda natin, lahat tungkol sa Golden Apex Realty, at ipadala mo sa lahat ng malalaking media. Tapos, sabihan mo ang legal team ni Ginoong Barrett na isara na ang operasyon. Skynet? Isasarado ang operasyon? Huwag mo akong patuwanan. Micah, nabubulok na ba ang utak mo sa kakapagtanim sa probinsya? Akala mo ba pelikula to? Ano yon? Hindi mo ba nakikita? May pinapatay pa ako rito. Tapos na ang lahat. Pandaray ang buwis, pagnanakaw sa kumpanya, suhol sa mga demolition project, na-leak na online lahat ng ebidensya, nasa balita na lahat ngayon, bagsak ang stocks, nasa baba na ang IRS at mga pulis. Hello, sino to? Hindi mo ba nakikita na abala ako? Zane, patay na tayo. Wala na tayo. Nasa barangay hall lahat ng mga opisyal mula sa syudad. Sinasabi nila na winaldas daw natin ang pondo ng samahan para sa sarili nating bulsa. Tumakas ka na ngayon din. Ano? Bloke na lahat ng account natin. Yung police, pumunta na sa pabrika natin. Umalis ka na ngayon. Baka nandyan na sa garden ng mga police. Ano? Ang Golden Apex Realty, 6 na bilyon ang halaga. Ngayon,
Halos walang sinabi sa presyo nitong sirang pulseras. Ang yabang mo, sino ka ba talaga? Isang tao na lampas sa level mo. Mga kaibigan, matagal ko nang kasamahan si Mr. Foster. Ang Golden Apex Realty niya malapit nang makuha ang Peachtree Village Project. Walang hanggan ang magiging kinabukasan nito. Tama, aabot sa langit ang presyo ng stocks. Kahit tira-tira lang, malaki rin ang makukuha natin kay Mr. Foster. Tagay tayo kay Mr. Foster para sa tuloy-tuloy na tagumpay ng Golden Apex Realty. Para kay Mr. Foster. Director Harlow, maliit na handog lang po ito. Walang anuman yon. Yung lupa sa Peachtree Village, peke lang ang mga dokumento niyan. Mr. Jones, Mr. Rivers, ang mga transaksyon namin ay ayon sa utos ng kliyente ko, si Mr. Barrett. Nilabag ng Golden Apex Realty ang kontrata at may illegal na gawain sa negosyo. Official namin kayong binibigyan ng abiso na tapos na ang lahat ng kolaborasyon. Samantala, bilang kinatawan ng Barrett Group, hinihingi namin ang bayad danyos para sa mga pagkalugi na dulot ng pagiging sangkot ng kumpanya ninyo sa illegal na proyekto ng Golden Apex Realty. 60 milyong dolyar ang hinahanap naming bayad danyos. Pakipirmahan po ang legal na abiso. Mr. Barrett? Ayos po ang lahat. Mr. Stokes, kumusta na po diyan? Nasaan ka? Saan ka ba nagpunta? Bumalik ka dito. Mag-drill ka na ngayon. Narinig mo ba ako? Sabi ko mag-drill ka na. Micah, ang kulit mo talaga. Anong problema? Natakot ka na rin sa wakas? Gusto mo bang lumuhod at magmakaawa? Intindihin mo ng mabuti. Huli na, kahit dumating pa si Jesus ngayon, hindi ka na maliligtas. Kailangan ng wasakin ang gulayan mo. Peke to, pinoto shop mo to. Nag-hire ka ng mga artista. Ikaw ang may pakana nito. Wala na ang empire mo. Tapos na. Wala na talaga. Winasak na siya. Ngayon, ikaw naman. Sino ka ba talaga? Tao ka ba o ano? Tatay, Eliana, ayos lang ba kayo? Trevor, kapal din ng mukha mo. Mayor din, Ginoong Harlow, hindi po ito yung iniisip ninyo. Hindi po talaga pagkakaintindihan lang to. Mika, late na tayo. Sana okay ka lang. Ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Harlow. Di pa alam magkakalis at mga question ng bishop na kumilos agad. Batay sa paunang investigasyon, Trevor, ang legal na kinatawan ng Golden Apex Realty, pinaghihinalaan ng reklama dahil sa illegal na pagsamsam ng lupaing pansakahan, pangingikil, pag-iwas sa buwis, at matinding paninira sa proyekto ng agrikultura at iba pang mabibigat na paglabag. Ipinapaalam ko na simula ngayon, si Trevor Foster at Golden Apex Realty ay ipapasara agad. Lahat ng ari-arian ay ifi-freeze at ipapasa na ang kaso sa hukuman. Tay, uwi na tayo? Mika, pakiusap. Manatili ka muna. Tungkol doon sa balon, maaaring mas mahalaga pa ang mga bagay kaysa sa inakala natin. Ginoong Stokes, pasensya ka na kung natakot ka. Kasalanan ito ng lokal na pamahalaan, pinabayaan naming lumaganap ang mga kriminal na yan. Kasalanan ko ito. Ako ang may buong responsibilidad. Ginoong Stokes, ang dokumentong ito ay sumisimbolo sa tiwala ng gobyerno sa iyo at pati na rin ang pangako namin sa Peachtree Village. Ginoong Barrett, salamat sa proyektong ito dahil pinangungunahan mo ang buong Peachtree Village patungo sa kaunlaran. Kailangan ko ng oras para maingat na pag-isipan ang mga partikular na termino ng pagtutulungan. Micah, anak ko. Micah, nagkamali ako. Isa akong halimaw. Akin lahat ng kasalanan. Hindi ko naisip kung sino ka pala. Sana, huwag kang magtanim ng galit. Pakawalan mo na. Micah, si Zane isa lang siyang mangmang. Nabulag siya ng kasakiman. Pero kahit gaano pa siya kasama, dugo at laman ko pa rin siya. Nakikiusap ako. Pakiusap, kausahin mo si Harlow. At bigyan mo siya ng pagkakataon. Papagtrabahuin ko siya sa iyo parang kalabaw. Magluluhod siya para humingi ng tawad. Bitawan mo na siya. Noon, meron bang naisip na palayain ang tatay ko? Meron bang nakaisip na palayain pagkatapos ng lahat ng taon na tinapakan niyo ako? Kasalanan niya to sa sarili niya. Ikaw talaga ang may kasalanan dito, malandi ka. Kung hindi mo nilandi si Micah, paano siya magiging ganyan katigas ang puso? Matagal na tayong magkapit-bahay, mula pa noon. Malamalasin ka talaga. Ikaw ang sumira sa kanya. Wala kang hiya, bata ka. Pwede mo akong laitin. Pwede mo akong kamuhian. Pero kapag nagsalita ka pa ulit ng masama sa kanya, sigurado akong ang mangyayari sa pamilya Patterson mas grabe pa ng daang beses kaysa kina Trevor at Cole. Pwede mo akong pagtripan, pero huwag mong gagalawin ang mga tao ko. Micah, hindi tayo pwedeng makialam sa usapin ng pamilya. Pero ang mga legal na bagay ay desisyon ng batas.
Sawa ka na ba, Stella Monroe? Gusto mo bang mas mapabigat pa ang sentensya ng anak mo? Maganda para sa mga kabataan na may lakas ng loob. Dapat hindi ka lang manatili sa Peachtree Village. Kailangan ka ng bansa. Mas malawak na mundo ang naghihintay sa'yo sa hinaharap. Huwag mong hayaang pigilan ka ng mga maliit na bagay na ito. Naiintindihan ko. Eliana, mauna na kayo. Gusto ko munang mapag-isa. Pupunta ako sa hardin para magpalipas ng oras. Dito nagmula ang lahat ng walang kamatayan, tao at demonyo. Kaya ito pala ang katotohanan tungkol sa Spirit Spring. Itong masamang pagkakataon parang espada na nakasabit sa ulo ko. Isang maling hakbang, pwede akong tuluyang mapahamak. Saan ako pupunta mula rito? Isang maling hakbang lang at wala nang balikan. Pero, kailangan na talaga ang Eco Farm Project. Kung itutuloy ko ang pagtatanim gamit ang ordinaryong tubig bukal, hindi ko agad matutulungan ang buong bayan. Ang swerte ay nasa matatapang. Dahil sinasabi ng mga rune ang paraan ng pagsasanib, siguradong may paraan para magtagumpay. Nakadepende ang lahat dito. Hindi. Sinira ko na ang Spirit Spring. Hindi. Paano nangyari ito? Ay naku. Nawala ang koneksyon ko sa Spirit Spring. Micah? Mika, Micah, anong meron? anong nangyayari? Ako yung nagkamali. Hindi ikaw. Pupunta tayo sa ospital ngayon. Hindi ako pwedeng umalis. Anong sinasabi mo? Sa kalagayan mo ngayon? Kung hindi ko gagawin to, tuluyan nang masisira ang Spirit Spring. Tapos buong Peachtree Village, at pati mga lugar sa paligid magiging ganito na rin. Anong mangyayari pagkatapos? Delikado talaga ang prosesong to. Wala akong proteksyon. Parang karaniwang tao lang. Ang mas mahalaga, kailangan ko kayong magbantay sa akin. Sige, hindi ako aalis. Dito lang ako para bantayan ka. Walang problema, ako bahala sa iyo, anak. Sana umabot pa tayo. Tay, bakit parang may nanonood sa atin? Huwag kang matakot, nandito ako. Uy, narinig nyo na ba? Yung organic farm ni Micah tinupag daw ng apoy ng multo. Lahat ng pananim na matay magdamag. Totoo ba yan? Okay naman lahat ng nakaraan, di ba? Nakakatakot talaga. Tsaka sabi nila parang nawalan na ng kaluluwa si Micah. Nakaupo lang siya sa lumang balon niya, walang galaw-galaw, maputla at marumi yung mukha niya. Walang kuryente, haha. Micah, sa wakas, natikman mo rin karma mo. Oh, kamusta Zine? Panalo ako sunod-sunod. Bakit nga ba tayo nagkakartada pa? Gusto mo bang yumaman o gusto mo maghiganti? Zane, tama na nga yung kalokohan mo. Sino bang may lakas ng loob na pakialaman si Micah na salot? Hindi na siya salot ngayon. Mukha na lang siyang mokong ngayon. Patay na lahat ng pananim niya. Wasak na siya. Ito na ang huling pagkakataon natin. Toto ka ba? Sinira niya ang buhay ko. Tatabunan natin yung balon niya. Putulin nating tuluyan ang pinagmumula niya. Makukuha mo rin ang parte mo pagtapos na... Gawin na natin to. Tara, kunin yung nagamit nyo. Micah, duwag ka. Lumabas ka riyan. Parang talaga siyang zombie ngayon. Sa wakas, natikman mo rin ginawa mo. Zane, ano na naman gusto mo? Tinawagan na namin ng pulis. Sino ba tinatakot mo? Kahit Diyos, hindi siya maliligtas ngayon. Kunin na yan! Hilahin tong matanda tsaka tong babae palayo. Makikipagbasagan ako. Pitawan niyo ako. Pitawan niyo siya. Ano? Napipi ka na? Nasaan na ang tapang mo noon? Matapang ka dati, di ba? Subukan mo akong galawin ngayon. Hindi ka nalalabas, ano? Sige, ngayon, wawasakin ko na ang kinabukasan mo. Dito mismo sa harap mo. Wag! Narinig mo yon, Micah? Ay, tunog yan ng kung ano ka na ngayon. Isang walang laman na shell na lang. Wala na talagang silbi. Grabe, baliktad na talaga ang sitwasyon. Tingnan mo naman tong garden mo, tsaka tingnan mo rin ang sarili mo. Pareho lang kayong kawawa. Eliana, tingnan mo siya. Talagang inutil na lang siya ngayon. Zane, lumayo ka. Hindi na nga siya makagalaw. Ano bang maibibigay niya sa'yo? Iba ang magiging buhay mo kung sa akin ka. Pakatapos na si Trevor Foster. Pero may connection pa rin ako dito sa lungsod. Sisiguraduhin kong magbuhay doon ka. Hindi ba mas maganda yon kaysa sumama ka dito sa talunan? Mas mabuti pang huwag mong hawakan si Eliana. Tumahimik ka, matandang pangit. Mr. Stokes. Nagmamacho ka pa sa harap ko, matandang pangit? Yung anak mo inutil na ngayon. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Halika nga rito, ganda. Aalagaan kita ng todo ngayong gabi. Alisin mo yang madumi mong kamay sa kanya.
alisin mo ang marumi mong kamay sa kanya. Nagsalita siya. Mukhang ganoon nga, Zane. Pero hindi ba patay na siya? Grabe, muntik mo na akong infarct. Huling sipa lang ng buhay yan. Hey ganda, mukhang ang boyfriend mo iniisip ka pa rin bago mamatay. Nakakakilig naman. Ikaw, naglakas loob kang sampalin ako? Kung gusto mong hawakan siya, dadaan ka muna sa bangkay ko. Tangina, wag kang walang utang na loob. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Kunin yung dalawa. Patayin ang lalaki. Dalhin ang babae sa akin. Hindi. Huwag mo siyang hawakan. Tumigil ka na sa pag-arte, Pandak. Sumama ka na lang. Anong nangyayari? Tigilan mo na ang kalokohan mo. Kalimutan mo na ang ilaw. Kunin mo na lang siya agad. Micah, ikaw. Ano ngayon kung gising ka na? Mahina ka pa rin. Mamatay ka na. Molto. Binigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, ako naman. Lumabas ka. Pakiusap, maawa po kayo. Nagkamali po kami. Hindi po namin alam kung sino kayo. Hindi na po mauulit ito. Tay, Eliana, ayos ka lang ba? Micah, ayos ka na? Talagang ayos ka na ngayon? Micah, ayos na ako ngayon. Tapos na ang lahat. Professor Wheeler, mga kasama, ito ang pinakapuso ng eco-farm ni Ginoong Stokes. Sandali, hindi galing sa mundo natin ang enerhiya na to. Professor Wheeler, ito po yung lalaking sinabi ko. Ang totoong may-ari ng lupang ito, si Ginoong Stokes. Mukhang mas kahanga-hanga pa ang sikreto ni Ginoong Stokes kaysa inaasahan ko. Professor Wheeler, dahan-dahan lang, Professor Wheeler. Siya yun. Siya talaga yun. Totoo ang aura na to. Yung data sa mga report. Yung malalamig na numero. Hindi nga kayang ilarawan kahit isang bahagi ng totoong kakanyahan niya. Pagpalain ng langit ang Sinovera. Isa talaga itong pambansang yaman. Professor Wheeler, please, huwag niyo pong gawin to. Micah, huwag. Ginoong Stokes, sige, nakiusap po ako para sa bansa natin. Ang ganitong milagro ay siguradong hindi pang isang tao lang o pang isang baryo lang. Tungkol ito sa kinabukasan ng agrikultura ng bansa natin at kapakanan ng milyon-milyong tao. Pakiusap, kailangan yung tiyakin na magagamit ito para sa kapakinabangan ng bayan at ng taong bayan. Professor Wheeler, isang simpleng magsasaka lang ako mula Peachtree Village. Hindi ko malilimutan na itong lupang ito ang bumuhay sa akin. Naiintindihan ko ang interes ng bansa. Ayos. Ginoong Stokes, may isa pa pong bagay. Ano yon? Isang VIP mula sa kapital ang nakarinig tungkol sa milagro mong gulay at nagpumilit na personal kang bisitahin. Hindi namin siya napigilan. Nasa may entrada na siya ng baryo. VIP? Ang sabi niya ang pangalan niya ay Sterling at nandito siya para pag-usapan ang mas malakihang kasunduan sa'yo. Micah, wala tayong oras para magsayang. Ngayon, dito mismo, sa kahanga-hangang lupa na to, tatapusin natin ang proyekto. Micah, pirmahan mo na. Ang kinabukasan ng Peachtree Village, nasa mga kamay mo. Micah, anong nangyari? Micah, may iniisip ka ba? Mr. Barrett, bago ko pirmahan, may isa akong kondisyon. Micah, huwag Metal's house. Ano yun? Pakinggan natin. Handa akong ibigay ang 1,7 na bahagi ng eco-farm na magiging bahagi sa hinaharap at i-donate ng libre sa gobyerno. Micah, yung kabutihan mo, ayos lang. Gusto kong gamitin ang 10% na stake na to para suportahan lang ang pinakabagong agricultural technological research ng bansa. Pero, kapalit nito, hinihingi ko ang 100% na pamamahalang autonomiya sa proyektong to. Labag yan sa patakaran. Paano magiging ganon ang proyektong pinupondohan ng gobyerno? At ang paraan ng investment para sa lahat ng taga-baryo. At ang pamantayan ng hinaharap na kita. Dapat ako mismo magtakda. Walang opisyal na pangingialam. Gobyerno ang magbibigay ng pondo at polisiya, pero walang karapatang mamahala.
Micah, alam mo ba yung sinasabi mo? Prinsipyo na to. May sarili akong prinsipyo sa pananim ko. Ang baryo ko dapat meron ding sarili kong mga tuntunin. Mr. Barrett, masyadong delikado to. Wala tayong control. Hindi nyo maintindihan. Mr. Barrett, aral namin ang pananim. Pero siya, milagro ang pinag-aaralan. Pamilagro na ang usapan. Hindi pwedeng itali sa pangkaraniwang patakaran. Sige, tinatanggap namin ang mga kondisyon mo. Pumapayag kami. Dito ako nagmula. Ayos. Ang ganda ng sinabi mo. Nakakatuwa yan. Mas mahalaga ang isang taong may paninindigan kaysa sa mga iniisip lang ang pera. Ngayong araw, i-announce ko ang paunang listahan ng mga shareholder ng Peachtree Eco Farm. Unang-una, Vern Barton. Magkakaroon si Vern ng 3% na bahagi. Hindi ko matatanggap to. Matanda na lang ako. Vern, yung mga sinabi mo para sa akin, mas mahalaga pa sa ginto. Sunod, si Stephen Page. Magkakaroon siya ng 2% na bahagi. Simula ngayon, ikaw na bahala sa seguridad ng farm. Ayos. Ano bang nangyayari? Nagpadala pa nga ang pamilya namin sa kanya ng isang basket ng itlog noon eh. Bakit wala kami sa listahan? Tama, magkaibigan pa kami ni Joseph mula pagkabata. Mas kaunti pa ang shares namin kaysa kay Steven. Nakalimutan na niya kung saan siya nanggaling. Na sina Cole, Aurora Pierce at ilan pang mga pamilya ay tuluyan ng hindi kabilang sa partnership list ng Eco Farm. Micah, hindi yata patas yan. Hindi man ako kasing halaga ni Vern. Pero nung may sakit ang tatay mo, ako ang nagdala ng ham para sa inyo noong Pasko. Naalala mo? Ngayon na nakaangat ka na? Ganyan lang talaga ang tao. Tama ka diyan, Micah. Huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Bakit siya mas malaki ang makukuha niyang dividendo kaysa sa akin? Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Dapat may batayan naman. Hindi pwedeng ikaw lang ang nasusunod. Paliwanag? Dito sa lugar ko, batas ang salita ko. Kung ayaw mo, malaya kang umalis kahit kailan. Walang lugar sa Peachtree Village para sa mga tamad, lalo na para sa mga walang utang na loob. Tingnan mo kung gaano kaangas yan. Ipapahiya ko siya mamaya. Oo, ngayong araw pipilitin natin siyang ibalik lahat ng kinuha niya. Maraming salamat sa lahat ng opisyal, mga panauhing pangdangal at mga kapitbahay na dumalo. Ngayong araw ang araw na opisyal nang nagbubukas ang Peachtree Eco Farm. Para sa pagdiriwang, i-auction ko ngayon ang unang aning aanihin ng farm na to. Talaga bang produkto ito ng pagsasanib ng tatlong mundo? Grabe, parang gawa ng Diyos. Ang galing. Ay, teka Micah. Itong bigas na to ay itinanim sa lupa natin sa Peachtree Village. Anong karapatan mong i-auction ito mag-isa? Kinakatawan namin ang komite ng village at hinihingi namin ang kita mula sa auction na to. Sigurado ka ba na kinakatawan mo ang buong baryo? Siyempre, kung di mo kami paniwalaan, tanungin mo lahat. Sino bang ayaw ng bahagi sa kita? Hindi patas ang ginagawa mo? Sige. Dahil hindi kayo makasarili baryo daw kayo, ibibigay ko ang gusto nyo. Pwede kayong sumali sa auction ngayon. Pero lahat ng pera na ipanalo nyo, kayo rin ang magdodonate para sa pangalan ng baryo. Anong ibig mong sabihin diyan? Ibig sabihin, kung gusto nyong katawanin ang mga taga-baryo, pakita naman kayo ng sinseridad. Simulan na natin. 9-color spirit rice, isang libra. Starting bid ay 200,000. 2 million. 6 million. Nagbid ako ng 0 million. 10 million. Ang bigas na to ay dadalhin ng Academy of Agricultural Sciences. Hindi na ako magbibid. Ipapalit ko ang isang sikreto tungkol sa Demon Spring. Kapalit ng isang onsa ng bigas mo. Paano niya nalaman ang tungkol sa Demon Spring? Bukal ng demonyo. Bukal ng demonyo. Paano niya nalaman ang tungkol sa bukal ng demonyo? Uy, sandali lang. Lahat kayo sandali lang. Micah, hindi na kami makikinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. Itong bigas na to, dito itinanim sa lupa natin sa Peachtree Village. Anong karapatan mong ibenta ito ng mag-isa? Tama. Isang singhot pa lang, alam mong mahalaga to. Pinaghirapan to ng lupa ng baryo natin. Dapat para sa lahat ng taga-baryo ito. Tama si Wyatt. Dito na kami lumaki at tumanda. Bakit ba ang mga dayo ang makikinabang lahat? Hindi naman kami humihingi ng sobra. Unahin dapat kaming mga taga-baryo dyan sa bigas na yan. At dapat mas mura mong ibenta sa amin. Madeline, tama ka. At least may konsensya ka kahit paano. Dahil ang bigas na to ay para sa baryo, at ikaw ang pinakamagaling kumatawan sa mga taga-baryo, ikaw na ang bahala sa bigas na to. Pero si Ginoong Barrett nagbid ng 2 milyon. Ang AAS mula sa probinsya, nagbid din ng 2 milyon.
Kinuha mo ang sertipiko para sa mga taga-baryo, kaya lahat ng pondo para sa ecological farm, pati na ang ipinangakong pondo para sa pananaliksik ng agrikultura para sa bansa. Ikaw ang sagot dyan. Ako? Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera? Walang pera? Anong karapatan mong kumatawan sa kanila? Walang pera? Anong karapatan mong mag-utos dito at pigilan ang lahat na umasenso? Mga kababayan, naayos ko na ang daan. Kung sino man ang gusto sumunod at gumanda ang buhay, makisama na lang kayo. Pero kung meron namang tulad ng iba riyan na gusto magsimulan gulo at sirain ang kibukasan ng lahat, huwag niyo akong sisiin kung tatanggalin ko kayo sa talaan ng Peachtree Village habang buhay. Galing ng tira mo Ngayon, pwede na nating pag-usapan ang lihim na pwedeng magpabagsak sa Spirit Spring. Demon Spring. Sino ba siya? Paano niya nalaman ang tungkol sa Demon Spring? Tingnan nyo, kinabahan na siya. Tinamaan siya. Hindi siya makapagsalita. May kakaiba talaga sa kanin na to. Micah, huwag kang umiwas sa usapan. Kung hindi mo ibabahagi ang kanin ngayon, hindi pa to tapos. Oo nga, ibahagi mo. Huwag hayaan makinabang ang tagalabas. Gusto mong tikman? Ayoko, parang duda ako sa kanin na yan. Baka may lason yan. Sino ba makakatiyak? Steven, kumuha ka ng mangkok para kay Wyatt. Hayaan mo siyang tumikim. Oo, kuya. Wyatt, Sina. Sige, kakainin ko. Gagawin ko harap ng buong barangay para makita kung anong meron sa kanin na to at kung ano bang itinatago mo. Honey, bakit parang may problema? Mukhang hindi na kailangan ipaliwanag pa. Ang halaga ng 9-color spirit rice. Idinedeklara kong bukas na ang auction. Ang panimulang bid ay 200,000. Grabe, ang labo nito. Tuluyan na siyang nabaliw. Siguradong gipit na siya sa pera. 200,000? Mas mabuti pa yata kung labing na lang tayo. Ginagago tayo nito. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan natin kung sino ang magpapaloko dito. 200,000. Unang tawag. 200,000. 200,000. 2 million. 6 na million. Ang bigas ni Ginoong Stokes ay parang milagro. 6 na milyon. Baliwala lang yan. Walang natin. Sandali, tama ba ang nakita ko? 6 na milyon para lang sa isang mangkok ng bigas? Milagro. Diyos na totoo itong bigas na to. 10 milyon. Kayang gawing makinis ang balat mo ng bigas na to at mapahaba pa ang buhay mo. Babayaran ko ng 10 milyon. Gusto ng gobyerno itong mangkok ng bigas. Sa ngalan ng AAS, sa pambansang antas, Nagbibid kami ng 20 milyon. Iyan ay 20 milyong pondo para sa pananaliksik. Lahat pupunta sa Peachtree Village Ecological Farm. Kayo ang mamahala doon. 20 milyon na pondo sa pananaliksik. Micah, mas malaki pala ang halaga mo kaysa inaakala ko. Mukhang malaki rin ang kita sa sikreto ko. Tungkol sa kinita mula sa auction, sa ngalan ng Peachtree Eco Farm, may dalawa akong anunsyo. Una, ang kalahati ng perang ito ay ilalaan para itatag ang Peachtree Village Special Fund at gagamitin para sa edukasyon ng mga bata at pag-aalaga sa mga senior na lampas 6 na po. Ayos, magkakaroon na ng pagkakataon ang anak ko makapagkolehiyo. Ang galing mo anak, mahusay. Ang natitirang kalahati ay muling ipupuhunan sa farm para mapalawak pa ang produksyon, bumili ng pinakamagandang kagamitan, at kumuha ng mga pinakamahusay na eksperto. Tungkol naman sa kung paano gagastusin ang pera, at mas mahalaga, kung paano ito hahatiin. Ngayon ko iaanunsyo ang huling mga antas ng dibidendo ng Peachtree Eco Farm. Ang unang tier ng karapatan sa dibidendo ay mapupunta kay Stephen Page, pinili niyang magtiwala at manatili. Noong pinakamababa ang lagay ko, 5% ng netong kita ng farm sa hinaharap ay para sa iyo, Stephen. Ang ikalawang tier ng karapatan sa dibidendo ay mapupunta kina Austin Patterson at April Russell. Ang huling at pinakamababang tier ay mapupunta kina Madeline Bradley at Wyatt Pierce. Sinalbahin niyo ang pag-unlad ng farm, kaya ang matatanggap niyo lang ay 1/10,000th ng netong kita ng farm sa hinaharap. 1/10,000th. 1/10,000th? Para lang yan sa namamalimos. Tama lang sa inyo, napala nila yan dahil binuli nila si Micah ng ganyan. Pinili nila yan. Mr. Stokes, congrats. May oras ka ba ngayon para pag-usapan natin yung ugali ng balon na yon? Alam mo ba kung bakit ako ang napili? Ako ang pinili ng banal na bukal. Hindi dahil ang apelyido ko ay Stokes, at hindi rin dahil sinuwerte lang ako. Pinili ako dahil nauunawaan ko ang respeto at pasasalamat. Pero ikaw, hangad mo lang ay kasakiman at pagiging makasarili. Kaya kong dalhin ang lahat sa pag-unlad at baguhin ang Peachtree Village. Pero sa bukirin ko, bukirin ni Micah, hindi ko papayagan ang mga walang utang na loob. Palabasin niyo na sila. Micah, parang panaginip lang lahat ng ito. Hindi ito panaginip.
Simula pa lang ito. Oh, anong balita? Wala naman, puro spam lang. Sino ba talaga si Lily Evans?